Ay, 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 mga ka-Duterte solid. Naku po, nanggigigil si Senator Erwin Tulfo, mga idol. Siya daw ang legitimate Blue Ribbon Chairman at gagawa siya ng Blue Ribbon na hearing, mga idol. Paano mangyayari yun, mga idol? Ha? Ay pinangalanan nga siya na nakatanggap siya ng maleta. Ang masaklap, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 8 maleta, mga idol. Bago ang lahat, babati muna tayo ng magandang araw sa inyong lahat, mga ka-Duterte solid. Naku po, alam naman natin 'to, nagigil si Senator Erwin Tulfo, mga ka-Duterte. Kukuwelyuhan daw niya, kakakalad ka rin sa floor, si SP Alan Cayetano. Kung gagawa ka ng sarili mong kasi siya daw ang tunay na legitimate chairman. Paano nangyari yon? Ay pinangalanan nga siya ng 18 Marines na nakatanggap siya ng maleta. Bago tayo mag-react, mga idol, panoorin natin 'tong kuha ng SMNI na retired general at ipapaliwanag niya sa ating lahat. 'To, panoorin natin 'to. Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging Correct. head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagka ganyan. Pinangalanan nga siya. O, see? Pinangalanan siya, niloloko lang niya yung taong bayan. Ang ibig sabihin, kung gagawa siya ng sarili niyang Blue Ribbon Committee, anong klaseng hearing 'yan? Involved nga siya doon sa nangyaring itong korapsyon. Harapin niya, 'di ba? Ito na nga yung sinasabi natin. Tuloy natin. Hindi hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung 'Di ba, sinabi see? nung Ang liwanag-liwanag. Hindi lang isang maleta, hindi lang dalawa, kundi 8, mga idol. Kaya nagigil siya tuloy. Tuloy natin. Marines na dineliver sa bahay niya. Papaano po yan? Kung sakali mang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest They are not legitimate. Yung OSA o yung mga law enforcement alam mo dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung Yes. sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Mga idol, wala silang kapangyarihan. Hindi sila legitimate. Alam mo ang mangyayari diyan sa ginagawa ni Erwin Tulfo? Magbe-bend na naman siya ng law. Bending the law na naman siya. Siya pa naman lagi, kaya nga nauso itong bend the law eh. Oh, ito na naman siya ngayon. Magbe-bend na naman siya ng law ulit. Naku po, mga idol. Senador Erwin Tulfo, hindi ka magiging senador kung hindi dahil sa taong bayan. Ngayon kasi nakita ng taong bayan noon itong pinaggagawa mo sa YouTube nung kayong magkapatid na akala namin lahat yung ang tatapang nyo para sa bayan, 'di ba? Para sa mga mahihirap. O ngayon, naging senador ka dahil doon sa pinaggagawa niyo. Yung totoo naman talaga yun mga idol. Yung ginagawa nila sa YouTube, itong pagko-content nila na mga away mag-asawa, mga kabit, itong mga korapsyon, meron ba? Mga involved na pangungutong, mga ehensya, ang tatapang nila. Kaya nanalo sila, binoto ng taong bayan kasi gustong-gusto ang ginagawa nila. Ay ngayon, naging senador, itong nangyayaring korapsyon, tahimik naman sila. Wala naman silang aksyon. 'Di ba? Wala silang Tulfo na ginagawa. Isumbong kay wala, isumbong kay Tulfo, wala silang kita mo ba wala mang nangyayaring gano'n eh. Doon lang talaga sa content nila 'yon.
Kaya nanalo sila sa pagiging senador dahil doon, binoto sila ng taong bayan. Ngayon, nagkaroon ng issue ng flood control, mga ghost project. Ito ngayon, dumating na tayo ngayon sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, na-involve siya sa pangalan ngayon. Imposible na ikaw ang mag-lead dyan sa hearing na yan. Tapos involved ka at gagawa ka ng sarili mong hearing. Kalukuhan to. Magmumukha kang ano yan, idol. Sagutin mo muna itong paratang sa'yo bago ka gumawa ng aksyon ng iba. Hindi sila legitimate. Pa nga sabi ng retired. Wala silang kapangyarihan. Kasi, involved siya dun sa pangalan na yun. Nakakaya yun, mga idol. Ay naku po, pasensya na natatawa ko kasi isipin mo ang tatapang kasi, tapos ngayon, involved yung pangalan, ayaw naman harapin. 'Di ba? Kung ikaw kung gusto mo magtrabaho para sa bayan, ay yun ang gusto nila eh. O ngayon, involved pala yung pangalan nila dun, ba't parang umiiwas? At gagawa ng sarili nilang Blue Ribbon Committee hearing kasi dahil siya daw ang tunay na legitimate chairman. Sa pakiramdam niya, sa atin, itong taong bayan, papayag ba yun? Magmumukha siyang guilty pag ganun. Tunay natin to yung sinasabi ng retired general. Walang magandang nangyayari sa kanya. Committee ni Erwin is questionable because yung See? leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Oh. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong see? bayan pagka ganyan. Niluloko tayo ng harap-harapan pag ganun. Hindi nga sila legitimate. Isa pa, involved siya doon. Ito na yung sinasabi natin ngayon, mga ka-Duterte. Hindi siya magiging pwede gumawa ng ganun-ganun na hearing-hearing tapos involved ang pangalan. Anong klaseng hearing yan? 'Di ba? Oh. Ito nga sila Jinggoy nga eh. Pinangalanan lang ni Ombudsman Boying. Sumurrender. Humarap. Samantalang sila, diyan pa lang magkakaroon pa lang ng hearing diyan sa Senado itong whistleblower ng mga 18 Marines. Gigil na. 'Di ba? Obviously, may tinatago pag ayaw humarap, mga idol. Mahirap mambintang kasi ito ay pa lang naman, aligasyon. Harapin nga para makita kung ano yung totoo. 'Di ba ganun lang yun naman yun eh. Alam na. Di naman siya senador pa. Umabot na lang sa pagiging senador. Media pa siya. Dati, alam niya lang ang kalakaran dyan. Imposible hindi niya alam yan. Pero hindi ka pwedeng mag-bend ng law. Mag-bend naman ng law. Sarili na lang nilang gawa-gawa, batas-batas. Ito nga kay Gatchalian, pag luklok nila dyan at pagpalit kay Ligarda, illegal din yun. Wala sila sa 13 eh. Hindi sila, kailangang magbutuhan, umabot ng 13. Parang din yan, Senate President pagpapalit. O nag-bend na naman sila ng law. Tapos sasabihin nila, binoboykot sila. Tuloy natin. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung 8 sinabi ng Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yun tuwing May paper bag pa pala, mga idol. Magkano kaya ang paper bag na yan? Gaano kalaki, gaano kaliit? Di ba? Sa paper bag pa lang, ilang pera ang kayang ipasok niyan. Iba pa yung maleta, mas marami yun. Regalo ko muna to ngayon, idol. Ay nako po, mag-bend talaga kayo ng law. Kaya pala wala kayong isumbong kay Tulfo. Wala tayong naririnig patungkol ditong corruption, itong flood control issue. Diyan sa isumbong mo kay Tulfo. Walang may lakas loob. Ay nako po. Kaya hindi na ako nanonood dun eh. Baka peke lang. Ay nako po. Pwedeng gawa nila ng istorya eh. Tingnan mo na, naging senador sila ngayon, di ba? Pero mahirap maghusga. Mahirap maghusga.
Mahirap eh. Pero we'll see. Mararamdaman naman natin kung totoo o hindi. Hindi naman tayo manhid. Kung ganyan na ganyan siya lagi, umiiwas siya sa paratang, doon mo makikita. 'Di ba? Kung ang tao, ito kung tayong mga politiko, kung nasa tama ka, nasa tamang landas ka, at pinaglalaban mo, ikaw ay tama. Kung nasa tama ka, tapos itong mga taong kumukontra na against sa'yo, sila yung mga mali. Ganun lang naman yun eh. Nasa tama ka nga eh, pinaglalaban mo yung tama. Duterte, pinaglalaban ang tama para sa bayan. May malasakit sa bayan. Tapos sino itong mga taong kumukontra? Sila itong mga mali. Ganun lang yun. Tatay Digong, ang pinaglalaban ay bayan, para sa bayan. War on drugs, corruption, 'di ba? Krimen. Yung sino itong kumukontra? Yun sila itong mga dito tayo sa tama. Kaya kahit anong mangyari, dito tayo sa tama. Kahit ano pa tayo, sira-siraan, walang problema. Importante nasa tama ka. Alam ng taong bayan yan. Hindi tayo mangmang. Itong mga umaayaw, sila lang 'to kasi alam nila ay siguro bayad sila. Gano'n lang 'yun. Imposible, 'di ba? Gano'n din yung idol. Basta nasa tama ka, kahit anong mangyari, tama ka pa rin. Alam nila 'yun, pero kumukontra lang sila kasi alam nila, kasi diyan dito kasi mga idol, ang labanan kasi dito kung sinong liderato ang uupo. Kasi pagdating ng panahon, 'pag ang Duterte ang makaupo diyan, lahat aayon. 'Pag once ang oligarko ang makaupo diyan sa puwesto nila, lahat ng mga hangarin ng oligarko at mga interes nila masusunod. Gano'n lang 'yun. 'Pag Duterte, baling-bali sila, walang masusunod sa kanila. 'Di ba? Tuloy natin. Erwin Tulfo, hindi nga puwede, hindi ka legitimate chairman. Nakakahiya kapag ganyan, sa totoo lang idol. Sus, naku po. Yung tapang mo, wala, hindi puwede sa taong bayan 'yan. Gawin mo na lang sa iba o talagang lalo lang naku po, yung tapang wala ngang nangyari sa tapang ng yung korapsiyon niyo isumbong mo kay Tulfo, wala naman korapsiyon diyan, sus kitang-kita nga lantaran na nga yung korapsiyon, ba't di niyo na ginawa ng content niyo? Tuloy natin. Matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, Quadcom hindi ko alam 'to, mga idol. Ayun kung sinabi rin yan ng 18 Marines na ganyang mga kalakaran nila. Kasi nga nabanggit din 'tong mga Quadcom, mga ka-Duterte. 'Di ba, itong mga dating Stella Kimbo, Franz Castro, 'di ba, sila Brosas, ito si Raul, si Dan Hernandez, dating artista, nabanggit yan sa 18 Marines, mga ka-Duterte, sila. Ngayon wala na, gumraduate na sila. Wala nang bumoto. Ito na nga sinasabi ko, nasa tama pa rin tayo. Lahat yung bumatikos kay Tatay Digong, itong mga dating Quadcom at kay Inday Sara. Hindi na nakasurvive. Sabi ko sa inyo, kahit sira-siraan tayo, tuloy lang tayo. Alam ng taong bayan yan. Erwin Tulfo, baka last term lang yan to. Pag hindi siya maghunis daily at mag-isip-isip ng maraming beses. Sure ball, last term na yan. Wala na siyang magagawa. Buti binigyan siya ng chance. Kaya harapin niya kung anong nasa tama. At huwag niyang pilitin i-bend ang law. Doon niya makita, sasabihin niya, kukuwilyohan niya, kakalkarin niya sa floor. Sipin niyo mga ka-Duterte, sinabi niya yan. Anong klase nito? Sports dapat. Kung ikaw tunay na lalaki, humarap ka. Jingo Estrada nga, Bong Revilla, sports.
'Di ba? Ito sila, sila pa itong ano, malakas mag-ano, ang tatapang. Tuloy muna natin. Kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration eh. Huwag daw pakialaman ang flood control. Di anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Diba? So, I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Nako mga idol. In the first place, hindi talaga sila legitimate. Si Erwin Tulfo. Yan, itong salaysay ni Attorney Garcia mga idol, dating retired general. Attorney pa yan ha. Kahit naman tayo mga idol, hindi tayo attorney, kahit ordinaryong tao lang tayo. Paul talagang gagawin ni Erwin Tulfo. Paano siya gagawa ng sarili niyang Blue Ribbon Committee hearing kung ikaw ay involved doon sa corruption na allegation? Magmumukhang lulutuin mo yan, ang hearing mo. At sa umpisa pa lang sa poll, na si SP talaga, si Alan Cayetano na ang Senate President. 'Di ba? Ngayon, nandiyan naman si Marcoleta, 'di ba? Siya naman yung talaga ang naging ano talaga sa umpisa pa lang. Pinalitan lang ni Lacson. Kung pinalitan nila, walang nangyari. Nung si Marcoleta, ang daming lumabas, 'di ba? Itong mga Diskaya, itong mga ay naku, mahirap magsalita mga ka-Duterte. Paulit-ulit na lang natin 'to i-bend ang law. Babaliin nila ang batas. Binali na nga nila diyan, pinaupo nila si Gatchalian, binali nila ang rule ng Senate Philippines nitong konstitusyon. Pati yan naman, babaliin na naman nila. Magmumukha talaga silang guilty sa pinaggagawa nila. Sorry, Senator Erwin Tulfo. Harapin nyo na ang katotohanan. Kung guilty ka or not guilty, harapin nyo pa rin. Para maging maayos, hindi yung mas lalong magulo ang gagawin nyo kung ganyan. At magmumukha kayong pagtatawanan lang po kayo ng taong bayan. Sorry, Senator Erwin, yun ang totoo. 100%. Di ba? Kasi kagabi, mayroon siyang salaysay patungkol kay Senator Alan Cayetano. Pakinggan natin to kung ano yung sinabi niya. Ito, ganito niya pagkasabi kagabi mga idol. Itong patungkol niya kay kay Alan Cayetano. Medyo manggagalaiti ka sa sinabi niya. Pakinggan niyo mabuti. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng bibit-biting kita, kikulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Di ba? Bibit-bitin kita, kwikwelyuhan kita, kakalad ka rin kita dyan sa floor. Because I'm the Blue Ribbon Legitimate Chairman. Grabe no mga ka-Duterte. Ayaw niya talaga tanggapin mga idol. Ay, nako po. Nako po, Senator Erwin Tulfo, good luck sa susunod na Blue Ribbon Hearing Committee. Itong mga linisin nyo lang yung pangalan nyo. At mga idol, malapit na kasi itong impeachment ni Inday Sara. Lahat yan ay patungkol dyan sa kanila. Kasi ang labanan dyan sa impeachment ni Inday Sara ay numero. Alam natin lahat yan. Kaya tayong mga ka-Duterte, going straight lang, nasa tama tayo. Ganun dapat. Always nasa tama lang. Kahit anong mangyari, kahit apak-apakan ka, sira-sirahan ka, kagaya kay Inday. Tuloy-tuloy lang trabaho ni Inday. Tuloy-tuloy lang. Vice President pa yan. Umiwas pa yan sa pagiging DepEd, pero naningkamot. Kasi sa Tagalog yun. Naningkamot yung nagsipag. Nagsipag siya na para talagang magtrabaho para sa bayan.
Kitang-kita naman natin, maulan, bumagyo, bumaha, lumindol. Andyan lagi ang Duterte, ang OBP, si Inday Sara. 'Di ba? Hindi man gano'n ka-perpekto kasi ang bilang lang yung trabaho niya at lalong-lalo na wala siyang gano'n kalaking budget, 'di ba? Mahirap kumuha siya ng malaking budget, gagawan siya ng istorya. See? Kaya dito tayo kung anong nakita nyo sa Davao, itong mga magagandang proyekto at gaano kaganda ang siyudad ng Davao ngayon dahil sa Duterte. Kung gusto nyo umunlad at gumanda paunti-unti, hindi man ganun kabilis, at least maramdaman natin yung ginhawa at safety. Dito tayo sa Duterte. Bakit pa tayo maghahanap ng iba? Ay naramdaman natin to dati. Kaya nga hinahanap-hanap natin ang Duterte ngayon. Okay? Kaya good luck mga ka-Duterte sulid. Laban lang para sa bayan. Laban tayo sa pagkakaisa at pagbabago. Dito tayo sa Duterte. Duterte pa rin ang akong presidente. Maraming salamat mga idol. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. See you and goodbye. Ingat, Senator Erwin. Bye-bye.